Nagtatanong po sa atin dito tungkol po sa kalagayan po ni Tatay Digong, no? Kasi marami pong mapapanood po sa social media na si Tatay Digong po daw ay nawawala po doon sa Netherlands, kung saan po siya inilagay po ng mga ICC. Maraming nag-request po guys, sana po ay maintindihan po ninyo yung nag-request sa atin. Itatanong lang po natin sa ating mga kaibigan, kasi mayroon pong kakayahan po yung mga kaibigan natin, mga duwende dito kung saan man. Sana po ay okay po ang ating makukuhang impormasyon sa ating mga kaibigan. Sa lahat po ng mga nag-alala, isa lang po ang pinaka-dabis po na gawin natin, magdasal, no? Kaibigan, Linyo, si Tatay, salamat tayo, nandito kayo. At least po meron ako makakausap din. Wala si Linyo. Nag-alala po yung mga karamihan pong mga tao ngayon dito sa Pilipinas tayo, dahil po ay si Tatay Digong po nawawala po doon sa Netherlands, kung saan po siya inilagay po ng ICC. Natatakot po yung mga tao ngayon, baka po ano po daw ang ginawa, baka po ay nag-traitor at pinatay daw, or ano po ba talaga ang mga lumalabas po sa kanilang pag-iisip ngayon. Kasi nag-aalala po sila mula nang siya po ay dinala. Oo, marami pong nagtatanong po sa atin kung pwede po ba daw na makuha po ninyo yung impormasyon po doon para may paabot natin ngayon, kung okay po ba si Tatay Digong, or totoo po ba ito na nawawala. Naku po, totoo yan tay? Sure kayo? Oo nga, kasi po marami pong nagpaabot po sa social media ngayon na si Tatay Digong nawawala, hindi daw makita. Kaya natatakot yung iba, baka po daw ay anong ginawa ba, may nag-traitor, sinalvage. Sa lahat po na makapanood sa ating video, nakuha ni kaibigan po natin ngayon ang impormasyon, huwag po kayong mag-alala, no? Ito po yung sinasabi ng ating kaibigan. Dahil po yung mga lumalabas po sa social media, yung iba ay hindi po totoo, no? Kaibigan, isa lang po ang ating sandalan, ang Panginoon lang, magdasal lang po tayo na sana maging okay si Tatay. Basta ang sabi ng ating kaibigan ngayon, na si Tatay Digong po ngayon ay nandyan lang po sa Netherlands. Tay? Naku po, yun ang problema dito guys, no? Si Tatay Digong ay may karamdaman, mahina po ang kanyang puso ngayon, at saka matanda mula ng actual po na encounter po niya na ganyan po ang nangyari po sa kanya. Lalo na po talaga yung meron pong mga actual na nakikita po niya sa kanyang pamilya na ganito po yung nangyari. Kaya sana ay makapag-survive si Tatay sa kanyang kalusugan, at saka matapos po niya doon yung yung pagharap po niya sa ICC. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung makakabalik po ba si Tatay, ito ang masabi ng ating kaibigan. Huwag kayong mag-alala, ito ang sabi ng ating kaibigan, dahil alam po ni kaibigan na makakabalik si Tatay Digong dito. At saka marami pong mga taong makapangyarihan na tutulong. Alam mo ba kung bakit po nasabi natin yan at nasabi po ng ating kaibigan? Dahil po malakas si Tatay Digong sa puso ng mga taga-ibang bansa. Yun po ang totoo. Kaya maraming salamat po sa lahat na nag-alala po, no? Kung sino man po yung nagmamahal po sa bawat isa, kung minahal man po ninyo si BBM, ipagpatuloy lang po ninyo yung pagmamahal, no? Yung mga tao na kung sino po ang inyong idol, no? Ipagpatuloy po niyo yan. Kahit po ay nagkasiraan na po dito sa atin. Kung mayroon pong nagmamahal sa mga Duterte, pabayaan po natin, di ba? No? Ipagpatuloy din po nila ang pagmamahal po kay Tatay Digong. Kasi po,
kanya-kanya po tayo ng ating bugso ng damdamin kung sino po ang ating beat, no? Kung sino po talaga yung gusto po natin na mga politiko. Kaya kanya-kanya po tayo. Pero wag po tayong makikialam sa iba, no? Wag po tayong maninira, hindi po tayo pwede na manakit porket hindi yan ginusto po nila yung isa, no? Yung mayroon tayong napapanood, no, na binugbog daw. Tay, totoo po ba ito? May binugbog. Oo, dahil po sa mayroon pong nagsisigawan na parang rally yata or ano, okasyon ba na naghihiyawan po Duterte. Yun po ang ano. Tapos mayroon pong nagbanggit na kasama nila na BBM kaya pinagsusuntok, pinagtutulungan. Hindi po maganda yan, di ba? Yun po ang totoo. No, kung pabayaan natin kung sino po ang kanyang gusto, kung minahal po niya yung si BBM, ipagpatuloy po niya yung pagmamahal po niya. Kasi hindi po natin maturuan po yung damdamin ng tao. Kaya huwag po tayong manakit. Yun po, hindi po maganda yan. Di ba tay? Oh, sabi ng ating kaibigan, hindi po natin pag-ialaman po yung tao kung sino po ang kanilang gusto. No? Huwag po natin ipilit. Kasi po kahit pa suntukin mo man yan, mas lalo pa yung magagalit. Di ba? Oh, anong nangyari? May viral daw na nangyayari. Kasi po may nagsisigawan ng Duterte kasi nasasaktan po yung mga Duterte na mga supporters. Tapos meron pa silang kasama nagsasabi na BBM pala siya. Pinagsusundok at namaga daw yung matatay. O, kaya kung sino man po yung magsisigaw po ng BBM, pabayaan po ninyo. Huwag po kayong manakit. Hindi naman po yan mabuti. Hindi po ninyo mapipilit ang tao kung ayaw po ng tao sa Duterte. No? Hindi po natin mapipilit yung mga tao na ayaw ng BBM. Ipagpatuloy lang po nyo. Kanya-kanya po tayo ng kalayaan kung sino po ang ating gusto na mahalin dito sa Pilipinas na mga politiko. Kaya sana naman po ay magkaayos po ang ating problema. Kasi po hindi na po maganda tingnan po ang ating bansa dahil po ay unay-unay ba, no? Kapwa Pilipino nakipag-away ka tapos ganito. Ang problema lang po dito, ang masakit lang po dito talaga ang nangyari. Kasi parang bakit po no pinakialaman pa ng ICC na makaya naman unta niyo naamantay balaod. Sana yung batas na lang natin yung naglitis po kay Tatay Digong, hindi na lang po ginanito yung matanda na dadalhin pa doon sa malabig na area, no? Hindi po natin hindi po sanay po doon na yung klima. Kung ano mangyayari po sa buhay ni Tatay pag alam mo ba kung anong mangyayari? Maraming tao magrumentado dito. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kaya paalala ito ng kaibigan, no? Sabi ng ating kaibigan, dapat po na tayo ay magmahalan kasi Pilipino tayo, no? Sana sa susunod, no, ma-realize po ng makaupo sa susunod na sana walang mangyayari na meron ng sana walang mangyari ba na makikialam po yung ibang bansa, no? Para po hindi masakit po talaga sa mga nagsuporta sa mga politika na ating